Good morning! Isang mapayapa at mapagpalang araw sa inyong lahat. Welcome back sa ating talakayan segment dito pa rin sa ating FB page. Today is April 10, 2026. At ito nga, magbibigay ulit tayo ng isang talakayan. No, pero bago tayo magpatuloy, ay ibig kong muling anyayahin yung ating mga listeners, viewers na abutin ng ating munting talakayan na gustong umanib o sumali sa aming asosasyon na Kalupunang Mananaliksik at Mamamahayag ng Pilipinas Inc. Kampi for Brevity and be a citizens journalist. Ayan. So, kahit ano dito, no, whether you are a government worker, motorcycle riders, security practitioners, youth, community advocates, at kahit sino na gusto, welcome kayo dito. Yan, kasi meron naman tayong orientation. Basta kayo ay nagmamalasakit sa ating bayan, yan. Gustong-gusto namin kayo dito. So, join na, madali lang sumali, no, PM is the king. Ayan. So, at ngayon, gusto kong ihayag kasi napapansin ko kasi may mga pumupuna sa aking mga article na inilalabas dito sa aking FB. Ganon din sa aking page. Kasi nga naman, siyempre, mga komento kasi yun, mga reaksyon tungkol sa nangyayari sa lipunan. At sa unang tingin, kasi siyempre ang binibigyan kasi natin ng reaksyon at puna is yung mga dumarating sa atin ng mga balita, ng mga sumbong na tungkol sa mga katiwalian o yung mga nakikita nating hindi tama na nangyayari sa gobyerno. Kasi siyempre, sa totoo lang, no, ayaw din naman natin mag-promote hanggat maaari, di ba? Yung mga pinopromote natin kasi baka sasabihin nilang paipal tayo. Kaya, in most cases, yung mga nakikita nating something na problema, yun yung binibigyan natin ng opinion at komento. But it doesn't mean na anti-government tayo. No? Hindi naman ganon. Siyempre, lalo't meron tayong asosasyon na itinatag, di ba, para suportahan ang ating gobyerno. No? So, yun. Wala tayong dito. No? Doon lang tayo sa nakikita nating tamang katwiran, di ba? Batay sa ating sariling kaalaman at paniniwala o interpretasyon sa mga nangyayari sa ating lipunan. Kasi minsan may tumatawag na sa ating DDS, di ba? So, which is anyway, we extend our respect, no, to those, no, fellow Facebooker, di ba, mga mamamayan na sa tingin nila ganun tayo, no? Pero gusto ko lang ihayag mismo na hindi tayo ganun, no? Never na naging DDS tayo. Although may mga sinishare kasi tayo na parang kung titignan mo, pro Sara Duterte, pero hindi, no? Kasi nagbibigay lang tayo ng reaction at komento. Ngayon, kung nakikita nyo na tumatama yung araw sa ating gobyerno, that's it. Kasi hindi naman pwedeng hindi natin ihayag, no, kung ano yung nakikita nating tama. Pero again and again, no, never na naging DDS ako. No, it so happened lang na talagang I like the way former President Duterte managed and lead his government or our country during his tenure as President of the Republic of the Philippines. Diba? So, ayun yung aking paniniwala .
Di ba? Yun yung aking interpretasyon sa nangyayari sa lipunan at politika. Di ba? Actually, hindi ko binuto si President Digong eh. No, pero kung titignan natin, starting from FBR, former President Fidel Valdez Ramos, hanggang kay PBBM, di ba? Sa tingin ko, siya yung best president. Susunod dyan si Macapagal Arroyo. Former PGMA pala. Ang hirap naman ng Macapagal Arroyo. Pakapagagalitan tayo. So, yun. No? At ulitin ko, hindi ko binuto si Kwan. Actually, ang binuto ko lang na presidente na nanalo, no, from that era, no, kay FBR hanggang ngayon, is si PBBM lang. Di ba? si Fidel Ramos, hindi siya binuto ko si Miriam. Yan, tapos kung sino pumalit kay Fidel Ramos, si Irap, hindi ko binuto si Irap. Binuto ko si, I think, it was Senator Lacson. Yan yung kalaban niya. Basta hindi ko binuto si Irap. Then, nung nanalo si PGMA, ano ba kinalaban niya? Ay, hindi yata. Kay PGMA yata si Lacson yata. Sino bang binuto ko noong panahon ni Irap? Basta hindi ko binuto si Irap. No, ganun din si GMA, hindi ko rin binuto. Ganun din si Pinoy, hindi ko rin binuto yan. Yan. Because it was Gibot Chodoro ang binuto ko. Then, yung laban naman ni former President Duterte, hindi ko rin siya binuto. Kay Miriam ulit ako. 2 beses ko yan binuto si Miriam eh. Miriam Defensor Santiago. Talo. Tapos itong huli, yun. Binoto ko si PBBM. Kaya si PBBM lang ang presidente na binoto ko na nanalo sa halalan. No, that's why tuwang-tuwa ako eh. Kasi, siyempre, nanalo. Tapos, talagang gusto ko naman na manalo ang ating presidente. Kasi noong ever since na nagsimula siya, pumalaot siya sa politika, sinusuportahan natin yan bilang Ilocano. At saka, siyempre, Marcos, bumibilib tayo doon sa nagawa ng kanyang ama. Kasi batay sa ating pag-aaral sa kasaysayan, di ba? Kasi political science graduate tayo eh, di ba? Napag-aralan natin yung mga kasaysayan and so on and so forth. Di ba? Politics, no? Basic characteristics of nation states. Yan kasi yung pinag-aaralan ng political science. So yun, no? Tuwang-tuwa tayo nung nanalo si PBBM. At alam natin na mahihigitan na, no? Ang expectation ko that time is mahihigitan niya si PRRD. Alam niyo kung bakit? Finishing touch na lang siya, yung nasimulan ni former President Digong, di ba? Aalisin niya na lang doon yung mga hindi dapat, di ba? Yung ayaw niya na diskarte. Mag-i-insist na lang siya doon to improve, di ba? Kasi talaga sa paniniwala natin, hindi rin naggawa ni dating Presidente Digong dahil may pandemic that time na sumingit. So, yun, inaasahan natin na gagawin ni PBBM. Kaya tuwang-tuwa tayo noong manalo ang ating presidente. Di ba? Kasi, gaya ng sinabi ko, maliban sa iniidolo natin siya, kasi magaling yan, magaling magsalita yan. Nung pumupunta sa DIMSO, di ba, sa alma mater ko, ang galing magsalita si PBBM, kaya hinahangaan natin yan. Tinignan ko kasi yung track record ni PBBM, no, kumpara doon sa mga nakalaban niya, malayo. No? Siya talaga yung top choice, no, kung ikaw ay may pinag-aralang tao. Kasi si PBBM naging vice governor, naging governor, naging congressman. So, yung both legislative and executive ay meron siyang experience, di ba? Hindi man siya abogado, di ba? Pagdating sa judiciary issue, hindi man siya abogado, pero alam naman natin na meron siyang asawa na napakagaling na abogado, napakagaling na profesora in the person of Attorney
or First Lady Lisa Araneta Marcos. No, kaya, uy, talaga, mataas ang expectation, no, natin o ko sa ating Pangulo. Pero sa ngayon, no, medyo disappointed ako kasi siyempre, alam naman natin, di ba? Sayang naman yung pinag-aralan natin, political science tayo, tapos ganun-ganun na lang na, di ba? Doon lang tayo sa tamang katwiran, batay sa ating nakikita sa lipunan yung nangyayari, di ba? Dito sa government, sa politika, no, in so on and so forth. Kasi sa ano naman, sa pag-ano ng gobyerno, hindi lang naman politika, di ba? May economy, may security, di ba? Yun yung mga ano, may mga socio-cultural, yan yung pinag-aanuhan kasi diyan, no? Mga services yan na dapat ibigay ng national government sa mga tao, especially yung mga nandun sa laylayan, di ba? So, yun, no? Ano tayo sa nakikita natin sa nangyayari, di ba? Something na may kulang, ano? I'm sorry to say, pero yun ang aking obserbasyon, di ba? May kulang kasi sa ngayon nga, alam naman natin, nababalot ng anomalya, no? Nababalot ang gobyerno ng korupsyon, di ba? From top to bottom, di ba? Siguro hindi naman pwedeng ituro ang ating pangulo, di ba? Nasalarin, pero siya pa rin kasi ang ating pangulo. Yun yung ano siyempre under the leadership command, principles, di ba? Meron pa rin siya, di ba, na something na siyempre involvement kasi siya yung ating pangulo kaya anyway, umaasa pa rin naman tayo na masolusyonan, no? Kasi ganun ang ano ko din talaga kay presidente. Wala kung galing, wala na tayong hahanapin diyan, di ba? Experience, wala na tayong hahanapin diyan. Pero sa nakikita ko, talagang sadyang mabait, sadyang mapagbigay doon sa mga siyempre yan kasi yung inaabuso, di ba? Sa tingin ko yung kanyang command medyo kung sa akin lang no, sa aking sariling parang malamya, no, tatawagin kong ganoon, malamya, no. Pero anyway, yun yung aking di ba? Aking obserbasyon na kulang sa ating presidente, pero yung kabaitan, no, at saka doon sa iba talagang yan kasi siyempre wala namang presidente. Ako naniniwala ako na walang presidente na maghahangad na maging presidente para magloko. Siyempre ang hangad talaga niyan is makatulong. Yun naman yun tulungan ang taong bayan, no? Ang nakikita lang natin siyempre yung mga nakapaligid, kasi nagtaka nga rin kasi ako bakit may mga LP na agad dyan, di ba, nung nanalo si PBBM, kaya ang tsorya ko nga doon sa nangyayari, pinag-aaway lang yung green at red. Pinag-aaway lang si President Marcos at saka si Vice President Sara. Pinag-aaway lang ng third force, di ba? Yun yung kakamping black na konektado sa mga leftist na kagaya natin, mga kapatid natin sa leftist, di ba? Konektado sa mga NPA, yan, sabihin na natin. Kasi may mga kakamping naman, certified kakamping na hindi pabor doon. Di ba? Yun yung natin, kagaya ni na Attorney Guanzon, yung ng Caloocan dati, si Congressman Irisi, di ba? Nakikita naman natin, mga certified kakamping yan, pero yellow, pero hindi sumasawsaw. Di ba? Bagkus nilalabanan pa nga nila yung third force, no? Ako din, no, yun yung ko diyan, hindi naman kasi ako sa pagkakakilala ko din yung mga naging kasamahan, mga naging leader, no, ng ating pangulo, di ba? Na kahit diyan dati yung nila diyan sa Tomas Morato, tapos doon sa Mandaluyong, yung mga campaign headquarters nila diyan, lagi kaming nagpupunta Kasi may mga nakakausap namin, no? Ang ganda yung feedback, no, sa ating presidente, no, when it comes to his personality. Kaya nga talagang
yung expectation ko sa kanya napakataas. Kaya naman ngayon parang hindi ko alam kung paano tawagin, no? Pero parang sabihin na natin disappointed ako kasi hindi yun yung inaasahan ko na maggawa ng ating presidente. But of course, siyempre, kahit binabatikos natin yung mga ibang diskarte ng kanyang pamahalaan na nakikita natin na hindi maganda, it doesn't mean naman na hindi natin siya sinusuportahan. Siyempre, maraming nagagawa ang ating Pangulo. Di ba? Nakikita naman natin yung pinopromote doon ng mga ano din, no? Mga promoter niya, di ba? Yung mga vlogger, kaso yung iba kasi napopromote. Mali kasi yung sa akin kasi mali yung way na pinopromote nilang ating Pangulo. Inaatake nila yung magkabilang panig, hindi ganoon. Hindi ganoon dapat. No, sa tingin ko lang yun, sa paniniwala ko lang. No? So, maraming nagawa ang ating Pangulo na maganda. Di ba? Na napapakinabangan din naman. Pero siyempre, hindi rin natin masisi ang taong bayan kasi marami din naman kasing nangyayari na hindi maganda. Ganoon naman yun, kahit anong gobyerno naman ganun eh. Mula noong makaano tayo, di ba? Magkaroon tayo ng ulirat. Tama bang term ba yun? Sa politika, no? Starting from the tenure of FBR, maraming anomalya na nakikita natin. Marami din maganda. Pero yung label lang kasi ang pinag-uusapan dito, yung issue. Kagaya ngayon, di ba, na siyempre, biruin mo, nadadawit mismo yung opisina ng presidente. Nadadawit din yung opisina ng vice presidente. Lahat from top to bottom hanggang sa kapitan. No, yun yung nakikita natin na kung kaya nga, siyempre, nandito tayo na kung ano yung nakikita natin, pinapalabas natin. Binibigyan natin ng komento at reaction, but it doesn't mean na tayo ay didis. No, hindi kailanman hindi mangyayari 'yon, no? Kasi pero ulitin ko na talagang gusto ko yung way na pamumuno ni dating former President Digong. 'Yun lang naman hindi wala namang masama doon siyempre, 'yun yung batay sa aking sariling pagkakaalam at paniniwala, di ba? Kasi siyempre nakikita naman natin kung ano yung nangyayari kasi kagaya niyan, di ba? 29 years na tayo sa Maynila, di ba? Nasa gitna tayo, lumalaot tayo sa gitna ng kasamahan at kabutihan, di ba? Being a security practitioners, a media practitioners, no? At iba pa. Ayan. Kaya hindi nyo ako maluluko yung mga nag-ano diyan. Hindi nyo ako kailangan diktahan no, pagdating sa hindi nyo ako kayang doktrinahan kasi ako mismo na-experience ko na 29 years, hindi biro yun, di ba? So, anyway, yun lang, no? Ulitin ko lang, no? Na hindi ganun, no? Siyempre, hinahanap natin kasi yung problema para makatulong tayo sa gobyerno. Yun yung dun binabanatin natin, kinukomentaryuhan natin yung mga nakikita nating mali para maipakita natin sa mga nakaupo na there's something wrong siguro, di ba, doon sa kanilang ginagawa, no, for them to improve, para ma-improve nila. Kaya nga nakita nyo dito, hindi naman tayo bumanat ng tao dito doon tayo sa sistema, para yung sistema na yan na mali, na dispalinghado, maiayos nila. Ganun lang kasimple, kasi sa paniniwala natin, no, doon pa lang na paraan, no, malaki na ang ating contribution dito sa ating gobyerno at lipunan. No. Kaya nga, binangon natin ang ating asosasyon. No. So yun, no, yung kalupunang mananaliksik at mamamahayag ng Pilipinas, at iniimbitahan ko kayo na umanib dito, no, and be a citizens journalist para makatulong kayo. There are so many ways, di ba? Kasi ngayon, na-open na tayo, unlike before na yung media natin ay nakaano lang sa tatlo, di ba? Yung TV, radio, at saka
print newspaper, 'di ba? Kung hindi ka na makakapasok sa mga kumpanya na media company na ito, hindi mo maituturing yung sarili mo na media practitioner, 'di ba? Pero ngayon, no, you can do it now dahil meron ka ng platform na gagamitin na hindi ka na kailangan dadaan dito sa tatlo. Multimedia na tayo, 'di ba? Kaya pwede na. Kaya nga pwede kang sumali dito kung interesado ka na magiging media practitioner kahit ikaw ay estudyante. Join us. Wala namang problema eh. Basta tanggapin mo lang yung aming doktrina dito kasi hindi nga naman pipiding magiging mamamahayag ka na hindi mo alam yung mga ano, 'di ba? Mga basic na usapin ng pagiging mamamahayag, 'di ba? Kasi dito kailangan may mga kaalaman na dapat mong malaman para sa ganun, 'di ba? Pag ginagawa mo ang iyong trabaho bilang citizens journalist, makakaiwas ka ng asunto, 'di ba? And so on and so forth, 'di ba? Magagawa mo 'yun ng mahusay at maayos. So 'yun lang, no? Join our campaign.